Dito naman tayo sa hindi maka-move on. Dito naman tayo sa hindi maka-move on kay speaker. Ito bumanat na naman. Article 6, Section 7 of the Constitution says the members of the House of Representatives shall be elected for a term of 3 years. No member of the House of Representatives shall serve for more than 3 consecutive terms. So, Alam mo tong Peanut Media Gallery, malabo rin tong pag-iisip nito eh. oh yes, the Constitution already empowers you, COMELEC, to act proactively. Pinili nyo lang na huwag gawin. Tinatanong sa amin dahil Yan binarak agad ng Comelec. Ano mo, hindi mo pa kayo tapos kay Romualdez? Di pa kayo maka-move on? nag-resign po yung number 3. Makinig ka, oy, Peanut Media! Katai talaga pag peanut eh. Ng naturang party list na nakakuha ng 3 seats. Tinatanong kami kung sino po yung sumunod na base sa ranking at binigay po namin yung pangalan nung number 6 dahil nga po yung 3 ay nag-resign at yung 4 at 5 naman ay nahalal bilang opisyal ng kanilang party list. Ang sinabi sa amin po ng Korte Suprema ay hindi naman kinakailangan magkaroon pa ng mga hearing, ibabase lang po sa dokumento lalo na dun sa pinaka-constitution and bylaws nung mismong party list. So, Comelec, ngayon lang kita, Comelec, kung maayos-ayos ka, siguraduhin mo yan, May bayad ka sa amin ngayon, eh. matagal na po nila sinasabi kahit yung senior citizens dati, Sir Ted, na dapat ang pagbabasihan lagi ay yung mismong bylaws ng organisasyon ng party list at yun po ang pinaka-basis na lang ng Commission on Elections. So meron din po kasing desisyon ng Korte Suprema yung kaso ng Booking Morales versus the COMELEC na kung saan, Sir Ted, sinasabi Yan sabi ng COMELEC, legal ang pag-upo ni Yeda Romualdez bilang third nominee ng Tingog. Mag-move na kayo sa Tingog tsaka sa Romualdez. Nag-resign na nga eh. Yan po, malinaw diretso natin. para pumasok ang 3 consecutive term ay hindi lamang it pertains to the same position, dapat po ay same constituency. Magandang issue. Ang tanong, kung yung ba ay ang unang termino ay sa mismong distrito, pagkatapos 2 termino ay sa party list, yan ba ay 3 consecutive term o yan ba ay interrupted na 3 consecutive term? Malinaw po yan Depende kung congressman ka ng distrito o naging congressman ka ng party list. Dami talagang fake news. So, yun po yung isang maganda dyan po, hindi lang po umabot sa amin, Sir Ted, yung legal issue na yan, sapagkat wala pong nag-question tungkol sa bagay na yan. Yan po Yan po. Legal daw. May nagre-react na naman. Ito pong katulad ni, ang kapal ng mukha mo, Yeda Romualdez, sabi ni Buangzon. Alam mo, Buangzon? Nagmamayabang ka pa na ikaw Buangzon ka. Nagmamayabang ka pa na anong kasalanan mong pinanganak ka. Dapat nung kung pinanganak ka mayaman, pinaayos mo yung baga mong 1/4. Patayin mo si BBM? No joke. Ang yabang-yabang neto eh. Yan po ang sinasabi natin, na kahit anong yaman mo, hindi mo mabibili yung ugali. Diba? Yan po ang pagsasalarawan na ang kayamanan, hindi mo talaga mabibili ang magandang ugali. Ito po ang katunayan, si Buangzon. Putik, siya na yun nanlait doon sa kabataan, sa mga siya na yung nanlait, siya pa nagkaso, kundi ba naman buwang. Diba? Miski naman ako, sisitayin kita kung ganyan yung bunganga, ang baho. Anak ka ng po. Diba? Ganun po yun. May karapatan tayo bilang nasa public place na sitayin yung mabababaong hininga at ubo ng ubo. Ang dami mong Rolex, ang dami mong Gucci, pero yung hininga mo, Kadiri. Putik na yan. Dapat lang masita ka. Hindi porket naka-Rolex, naka-Gucci ka, yung hininga mo, abay mabango.
Di ba? Mala CK1. Ganun ba yun? Akala yata neto ni Buwangson, pag naka-Rolex siya, naka-Gucci, yung hinanga niya magiging CK1. Di ba? Siguro, nagalit yung katabi niya. Puti kang baho na ng hininga neto, ubo pa ng ubo. Di ba? Tapos pagmamayabang mo, kasalanan ko ba na ako ay pinanganak mayaman? Yun nga ang problema eh. Anak ka na ng mayaman, kaso hindi ka nakakabili ng ugali. Pati yung hininga mo, hindi mo maayos. Yun lang naman yun eh. Diba? Ang laki-laki ng pera mo, hindi ka makabiling panyo. Diba? Dapat nagbaho ka man lang yung good morning towel, saluksukin mo yung bunganga mo pag umubo ka. Yan lang, napakasimple. Buwangson. Ha? Huwag mo ipagyabangan ng Gucci. Huwag mo ipagyabangan ng Rolex mo. Dahil hindi nakakabili yan ng mabuting ugaling katulad mo. 1/4 ng baga mo, bumili ka, gawin mo 3/4. Ha? Kung pupunta ka naman sa Rockwell, ha? Kung pupunta ka sa Rockwell, bumili ka ng good morning towel, 15 pesos lang yun. Saluksok mo sa bunganga mo, mabantot. Patayin mo si BBM. No joke. Diba? Naka-Gucci, naka-Rolex. Putik, wala kang panyo. Ha? Wala kang panyo. Uubo. Putik. Putik kung ako ganon. Putik kung ako ganon, may awak ako ng mga milk tea, baso, bubuhos ko sa bunganga niya eh. Putik, talagang bubuhusan ko yung mukha niyan eh. Putik, basto sa putik. Diba? Dapat, tinuturuan tayo ng manners ng GMRC. Good manners and right conductor. Putik, uubo. Uubo kasi. Bleh! Bleh! Putik. Yan ang mahirap sa mga ganitong buwang eh. Diba? May Gucci, may Rolex, di marunong magtakip ng hininga nilang mabantot. Diba? Kung magtakip ka man lang, ganyan mo naman lang, oh. Tapos kung may plema, ipahid mo sa mukha mo. Abnormal, eh. Buwang talaga, eh. Oh, ang kapal daw ng mukha, Yeda Romualdez, oh. Ay, nako. Oh, dito pa tayo. Oh, eto pa tayo. Ito. Ah, dito tayo. Ito yung sinasabi ko, oh. In fact, boy, ang panawagan ko was, you have to present Martin Romualdez. Oh, Kasi ang sabi ni Gutesa, nagdi-deliver kami ng pera kay Martin Romualdez. oh. That's it. In fact, to be fair to the president at the time, tinanong ko po si Gutesa, nagdi-deliver ba kayo kay presidente? Paano na yung paniniwalaan yan? Oh, peke yung notaryo. Yung original na notaryo kay Ramil, ibig sabihin pwede. Yan tayo eh. Hindi ka nag-iisip, Mark Defensor eh. Sabi niya, sir, hindi ko alam. Never ako nakasama. Kay Speaker Martin lang po. Ngayon, nagulat ako, lumabas si Saldico and he was already saying na hindi, nag-deliver ako kay Presidente. Hoy, Saldi ko, ang tahimik mo. Galaw-galawin mo yung baso, hoy! Saldi ko! Yuhu! Saldi ko! Yuhu! Kulangot! Galawin mo yung baso! Hoy! Putik. Ganyan yung feeling natin eh, no? Pag yung pinapanood natin sa Netflix, may season 2. Di ba? Nakagigil. Yung, ang ganda na eh. Putik, magkikita na sila. Biglang, next on season 2,
Pusang! Diba? Yung sa season 2, sis. Bad trip. Saldi ko! Nasaan ka? Tinatambakan ka na kayo ni Ramil. Yan sabi ko sa inyo mga DDS eh. Ayusin nyo kasi yung script nyo. Ha? Hindi lahat dito mabubobo nyo, katulad nyo. Yan na sa akin nagulat ako Oh, na sinasabi ko na ito pala from day one. oh. Allegation lang naman ito, ano? Okay, pwede bang halimbawa Ito, pakinggan nyo to ha. Tingnan nyo, huling-huli kasinungalingan ni Mike Defensor. Ito yung Mike na hindi maka-defensor. let's take out the names. Oh, Okay, let's take out the names. Oh. You have a Speaker of the House who's corrupt. Okay, ito'y gumagalaw. Ito'y nagnanakaw sa pera ng bayan. Okay. Kaya ba na speaker gumalaw na hindi alam ng presidente? Ang nangyari dito, boy, kasi, kaya naman naging malakyan tong usapan na to. You're talking of 300 congressmen. pakinggan nyo ha. You're talking about 300 of congressman. Pakinggan nyo ha. Oh. Lahat sila required sa 25%. Lahat sila required sa 25%. Kita nyo? Kasinungalingan nito. Ibig sabihin, si Pulong may 25% din na binigay. Oh, si Pulong, si Kiko Bartanga, oh, si Junior Piluka, si Defensor po nagsabi niyan ha. Lahat kayo may 25%. Si Defensor nagsabi niyan. Ulitin natin. Oh. Pakinggan nyo maigi ha. You're talking of 300 congressmen. Lahat sila required sa 25%. Aray ko. Ayan po ha. Lahat ng house required sa 25%. Oh my God. So, pati para si Chanko, si Chanko, kasabwat din. Si Omar, yung catering ng 7-Eleven, kasabwat din. Tingnan mo, Mike Defensor, nabobobo mo sarili mo eh. Ha? Pwede ba naman yon lahat yan? Eh di, nagsiangalan yan. Oh, si Kiko Barsaga may 25%. Eh di, umangal din yan. Yan ang sinasabi ko sa'yo, Mike Defensor. Hindi ka nag-iisip. Akala mo yata sa ginagawa mo mananalo ka. Oh. Lahat sila. Oh, inulit pa lahat sila. So, alam nila lahat at nagugulat sila, ang laki. Alam nila lahat at nagugulat sila. Tignan mo. Oh, alam daw nila lahat at nagugulat sila. Oh, inulit pa. Oh. Naman. Bakit naman ganon? So, what I'm pointing out, boy, is, again, without personalities, naging systemic and organized. Oh, systemic daw, organized. Oh, kinipensar po nagsabi niya mga congressman. Lahat pala kayo dyan. Mga DDS. Mga walang ya talaga yung mga congressman na DDS dyan. Tumatanggap din pala kayo. Oh. Tapos kung magmaninis kayo, lahat pala kayo tumatanggap. Si Mike Defensor nagsabi. Oh, eto yung sinabi ko po kagahapon kay Yusek Claire. Eto po yung sinabi ko kay Yusek Claire. Kung matatandaan nyo po, Yusek, lahat pala sabi ni Mike Defensor, kahit DDS tumatanggap ng 25%. Sabi niya, eto yun eh. Oh, paano ba yan? Finish na. O, dito tayo ngayon. Sa tumatanggap, di tumatanggap din to si Chanko. Na kung ano man ang mangyari sa presidency ni President Bongbong Marcos, I mean, the worst scenario of,
people are calling for resignation, he is out, well, whatever happens. Malaki ang kinalaman ni Martin Romualdez. No, because, di ba, ang reason naman na bumababa yung ratings niya is because of Martin Romualdez, di ba? Okay, isang reason. Pero ako naman, whatever, hindi natin kontrolado kung ano yung mangyayari. Oo. Ang akin lang is kung ano man yung mangyayari, dapat nakapaloob yan doon sa konstitusyon. Oo, tama. Ano ba nasa konstitusyon? Sir Toby, sabi sa konstitusyon, tapusin ang 6 years ng presidente. Kasabwat ka, Sir Toby. Umutanggap ka ng 25%. May pabida-bida ka pa, ha? Ha? Pabida-bida ka pa na ikaw ang pinakamagaling. Lahat pala kayo tumatanggap, sabi ni Mike Defensor. Oh, malinis ang kamay namin dito. Nireact lang namin. Di ba? Tama? Oh. Sir Toby, tumatanggap ka ng 25%. Kung ano man ang mangyari. Kung ano man yung At kung tayo'y napaloob sa Constitution, and kung ano man ang mangyari halimbawa sa presidente, the natural successor is Sara Duterte. yes, And you're okay with that? it's not whether you like Sarah or you don't like Sarah. Oh, Because that's what the Constitution says. oh. Yun sa amin ng konstitusyon. Pag may nangyari sa presidente, may nangyari ba? Ay. Yan ang sabi ko sa inyo. May nangyari ba? Nagtagumpay ba? Si Saldi ko, namimiss na kita. Oh, Saldi ko! Miss na miss kita. Gusto kong makita maleta. Oh, Saldi ko. Miss na miss kita. Gusto kong makita maleta. Nakakamiss eh. Oh. Gutesa. Nakakamiss. Di ba? Si Singson. Ha? Singson. Ha? Singson. Ha? Si Singson. Ha? Bingi! Ilan oras sa trabaho, kapiraso ang sweldo. Habang sila nag-aantay ng porsyento, kami ang nakukuba, hirap at nagdurusa. Iluluhon nyo lang pala aming mga pera. Galit at puot, hindi ito matatapos. Hindi kami titigil, boses man ay maubos. Kinamkam nyo lahat ang aming pinaghirapan. Kayo
Islap ng salapi, nagbago ang mga anyo. Itim ang kulay na dumadaloy sa inyong dugo. Malansang katauhan, hindi nyo na matatakpan. Nakabarong na pala ngayon ang mga kawatan. Galit at poot, hindi ito matatapos. Hindi kami titigil, boses man ay maubos. Kinamkam nyo lahat ang aming pinaghirapan. Kayo ang salarin sa luha ng bayan. Galit at poot, hindi ito matatapos. Hindi kami titigil, boses man ay maubos. Kinamkam nyo lahat ang aming pinaghirapan. Kayo ang salarin sa luha ng bayan. Totoo pala ang multo, nakakatakot ito. Kinaibigan nila, inutusang kainin tayo. Lagi silang gutom hanggat may natitira sa sagpangin nila. Mga walang kaluluwa. Galit at poot, hindi ito matatapos. Hindi kami titigil, boses man ay maubos. Kinamkam nyo lahat